Yung pong 13, ito po yung una pong 7, no? Yung list A kung tawagin po natin. Ito po yung walang import entry at wala rin pong certificate of payment, no? Yung ikalawa naman pong listahan, yung 6, ito po yung merong import entry pero either wala pong certificate of payment or fraudulent po, no? Yung certificate of payment. Ngayon po, yung natitira naman pong 17, meron po itong import entry at certificate of payment. Minabuti na rin po ni Commissioner Ariel Nepomuceno na padaanin po ito sa post-clearance audit, no? Tinitingnan po natin kung tama ba at akma yung buwis na binayaran ng mga importers na ito. Ganun pa man po, ma-update na rin po namin kayo. Nakatanggap po tayo ng Notice of Distraint and Levy mula po sa BIR at nakatanggap din po tayo ng formal na sulat at direktiba mula po sa ICI na wag po naming i-release itong natitirang 17 at ito ay hinihingi po ng BIR, no? Siguro po meron silang ibang pagbabasihan upang makuha ang 17 pang sasakyang naiwan pa po sa garahe ng mga diskaya. Attorney, sabi niyo po no na titingnan pa kung tama ang buwis na binayaran ng ilang mga sasakyan noon. Binayaran ng mga importers. So yung importers po ang may pananagutan doon, hindi po ang mga diskaya. Doon sa mga na-mention nyo po, natitingnan nyo po kung tamang buwis na binayaran ng importers. Wala nang kinalaman yung mga diskaya? Tama po yun, no? Kung meron pong deficiency sa mga buwis, based doon sa mga deklarasyon nila, pananagutan po ito ng importer. Tapos alam po ba natin kung saan mapupunta po yung pera po na manggagaling po sa auction? Ito po ay base po sa Customs Memorandum Order 3-2020, no? Meron po tayong tinatawag na forfeiture fund. Dito po mapupunta ang lahat ng pondong magmumula po sa auction. At eventually po, ito naman din po ay magiging bahagi ng National Treasury. Ibabalik po natin ito sa kaban po ng bayan. Pero attorney, yun pong sinasabi ng Bureau of Customs na 100 to 200 million pesos na posibleng kitain mula doon sa auction cars. Ang tinutukoy po natin dito ay yung 13 pa lamang na luxury cars. Tama po ba? Tama po yun. Yung pong 200 million, ito po yung tinitingnan nating minimum, no? Conservatively, ito po yung minimum landed cost nitong 13 sasakyan. Kung sakasakaling ma-auction po ang lahat ng ito, magdidiferensya na lang po kung ano po yung halaga talaga bawat sasakyan, no? Pero cumulatively, yan po yung magiging total na minimum na ma-generate po nating revenue. Do we have an estimate, attorney, just in case na yung natitirang 17 mauuwi rin sa auction? Yung 17 po, ma'am, medyo po kailangan po nating i-qualify yun, no? Dahil baka po kasi sa BIR ito mapunta eh. I'm not that familiar kung paano po nila gagawin ang kanilang mga proseso, kung meron po silang mga warrant of distraint and levy. Pero most probably kung mag-auction din po sila, we will get that figure, no? Kung magkano po yung ma-generate ng 17. But as far as the BOC is concerned, we're focused on the 13 kasi ito po yung na-issuehan na po namin ng warrant of seizure and distraint. Kaya po ba yung 17 ay sa BIR? Baka sa BIR mapupunta dahil import tax lang ang issue? Hindi po. Ano Pag po? sinabi po ng BIR na Notice of Distraint and Levy, meron po silang nakikitang mga tax deficiencies, no? Kung kaya't hinahabol po nila yung mga personal properties upang masatisfy, no, yung mga tax deficiencies. Yun naman pong direktiba mula sa ICI, I'm assuming po na galing po sa, kumbaga, sa perspektibo naman ng mga ill-gotten wealth, no, arising from the flood control projects, kung kaya't sila naman din po ay nagbigay sa amin ng direktiba na wag pong i-turn over sa diskaya, wag po i-release sa diskaya, at sa halip ay panghawakan po muna pansamantala hanggang masettle po natin kung sa ICI po ba or sa BIR po natin ito turn over.